Tinanggal ko na. Okay na. Loud and clear. Opo. Ayan, sige, brother, teka lang ihaharap kita sa kanila. Nanonood din po kayo ng misis ko eh. Ganun ba? Ako pati yata yung hipag ko, nanonood din. Hindi ko na lang papanggitin yung pangalan, hindi mga Ayan. Kita nyo na siya? Sige po, Frederick. Pakilala na po kayo sa mga kapatid. Apo, Rick Rodriguez po. Bali na po ako sa Kapas, sa Black. Nabautismoan po ako sa Concepcion. 2023 mga kapatid, bago lang. Hindi naman ako ganun katagal sa kapatiran. Pero nanonood po ako ng kay Brad Eri na na-amaze ako sa mga sa mga sinasabi niya. Talagang maganda talaga yung mga aral na binibitawan niya doon. Nakakainganyo po sa totoo lang. At hindi talaga kumbaga mahirap isipin na sa bandang huli dahil nawala na nga si Pes. Yung ina-expect mo doon sa kapatiran na mag-grow ka, parang hanggang doon na lang talaga siya, parang naputol na lang ng ganun. Hindi mo makita yung hinahanap mo sa kanila na parang madadagdagan yung kaalaman mo, madadagdagan yung pagmamahal mo sa kapatid na nandoon na, kumbaga. Mm-hmm. Parang ganon. Tapos, nagno-note pa ako talaga sa lahat ng pagtitipon, kapatid. Nagno-note pa ako niyan. Yung diary ko nga, dami ng laman eh. Hanggang sa dumating yung panahon na pag umuwi ako ng Pinas, syempre, dadalo kami ni Mrs. Mm-hmm. Magkasama kami. Tapos may dumating ang panahon na nag-iisip kami, parang bakit parehang ulit? Mahaba yata yung oras natin. Pero pagdating sa dulo, na-overlook na naman ako, Overshoot. Na naman ako, sabihin na-overshoot na naman ako. Kapatid, parang, tapos, yung isusulat mo yung mga talata, okay na sa una eh. Pagdating sa, gitna, bandang uli, parang nagbabago yung yung pagiging synchronized ng sunod-sunod ng talata, nawawala. Mm-hmm. Nawawala sa, parang hindi yata tama ka ako. Nagsusulat pa man din ako. Tapos, lumalayo yung pag-ipinag-uusapan namin ni Mrs. na parang hindi ito kumaka ako. Parang nawawala bigla doon sa naumpisahan. Pagdating sa dulo, wala na. Parang gano'n. Mm-hmm. Parang hindi yata tama yung gano'n, sabi ko. Tapos, namin yung pagka may break na tayo, may pag-uusapan na meron daw ang tawag dito, may pag-uusapan, kumbaga. Tapos pag-uusapan na ngayon tungkol sa ambagan, yung sa kung ano yung may bibigay. Hanggang sa pinagbabawalan pa na mag-alaga ng aso samantalang ang misis ko, pag inaalagaan yung mga aso sa bahay, nawawala yung stress niya Natutuwa ako pagkausap ko siya Natutuwa ako dun sa pag pinapaliguan ni Mrs., pinapakain niya, niluluto. Nakikita ko nawawala yung stress niya, nawawala yung attention niya na Sabi ko, bakit aalisin yun? Sabi ko, parang hindi yata tama. Mm-hmm. Binigyan tayo ng malawak na kaisipan ayon sa pag-aaral natin sa Biblia na maglingapan tayo. Pag-anuhan tayo sa isa't isa sa Biblia, makikita mo yung nandun na ako Andun na talaga, Brad. Andun na Kumbaga, kaya lang pagdating sa mga nagpapatupad, parang nawawala yata sa hulog, sabi ko gano'n. Mm-hmm. Tapos dumating yung panahon na sabi ni Mrs. parang nakikita namin yung mga kapatid na walang baon ba? Yung walang anuman. Parang napag-iiwanan ba? Siyempre, kapatiran di ba? Pag nasa loob ka ng
ng prayer meeting sa loob na yun eh. May makikita kang kapatid na parang nagugutom, walang baon. Eh, syempre, si Mrs. masanay sa ganun yun eh. Kahit na ano pa yan, pag si Mrs. talagang mapagbigay yan eh. Yung likas niya na yan eh. Kaya bakit yung iba eh, hindi nagagawa yung ganun. Hindi naman sa tumitingin kami ng sa mga ibang kapatid. Kasi, kumbaga sila yung nauna sa amin. Sila ang senior, sila ang mga officials eh. Bakit hindi nila gawin? Yung damang dapat gawin sa kapatid. Paano sila arugahin? Tapos yung parang nalalamig na kami o may mga pagtutuda na, tinawagan ako dito. Kumbaga, nandito kasi ako sa Saudi. Tinawagan ako. Pwede, sabi sa amin, Tad, pwede ba kaming mag-video call? Sabi gano'n. Kasi may time na sinisingil na kami sa Zoom eh. Paniningil na sa Zoom. O, isa pang point yun, para magkaroon kami ng dahilan na yung sa pag-aaral natin sa Biblia, ko sa Biblia, na walang, kapalit na kabayaran eh. Diba, merong hindi ko alam sa talata na kung masaan pandaron yun, brad eh. So, bakit ka pinababayad? Sabi nga ni Bes noon eh, pagka may involved na pagbabayad o sa ating pagtitipon, yan, kurap yan, ganito, ganyan. Galit na galit pa si Bes noon pag napapanood ko yun sa YouTube eh. Talagang Tapos yung time na tumawag sila sa akin, una, 2 lang yung kausap ko eh. Tapos naging 3. Yung pinaka team leader yata namin yun sa group. So, tinawagan ako, bakit hindi na raw ako dumadalo, sabi ganyan. Sabi ko, puro repetition lang eh. Tapos may dramatization pa. Imagine mo, pag magsasara na si Daniel Rason, iaano ni Brad Rodel, diba? Uulitin niya. Tapos the following meeting, may repetition na, may dramatization pa. Sabi ko, ang haba ng nawawala sa oras. Pagdating na sa final, pinaka-final, kumbagay, wala namang tumatagal na 1.5 oras eh. Tapos, late night na, pag umuwi tayo, sabi ko, parang wala yata sa tama itong ako. Nawawala na yung spirit talaga ng natutunan ko o nakuha ko kay Bes. Parang hindi na Hindi na convincing, kumbaga, hindi na siya convincing na madagdagan pa yung nalalaman ko, spiritual. Parang wala na siya. Yan, Brad, ang parang naging, kumbaga, nail sa coffin. Parang yun ang pinakabiglang sa iyo na, at tama, mali na talaga ito. Nakapag-desisyon kayo mag-exit na talaga. Brad, last year lang, kasi 2023 ako na about this month, June 3. Nasa bakasyon ako noon eh. Tapos 2024, nagkaroon na, napapansin na namin ni Minis napapansin na namin yun eh. Yung mga ganong klase ng aral na hindi, parang nawawala yata sa, kumbaga sa gitara, pag nagigitara ka na, may tono, magandang sindan. Parang nawawala na sa tono, nawawala na sa rhythm. Parang gano'n. Yung parang sayang yung oras, sayang yung panahon. Tapos, kung sayang din yung, hindi naman pero nabanggit ko rin, sayang yung naibigay natin, sabi ko kay Mrs. Hindi pa naman ganun kalaki yan. Kaya lang nung nabanggit ni Daniel Rason yung hindi ka naman nakapagpatayo ng isang poses na nagbigay mo. Parang biglang bumagsak na gano'n yung sa ulo ko. Ay gano'n, sabi ko. Sa dami ng kapatid, sa isip-isip ko, hindi niya iningatan yung sinabi niya na yun. Milyon ang kapatid. Sabihin na natin maliit lang yung nabigay ko. May mas malaki pa sa nakapagbigay sa akin. May mas marami pang naibigay kasi mas mahaba pa yung panahon na iginugol ng ibang kapatid. Tama ba naman na sabihin ng mga ngaral yung gano'n? Wala pang isang poste yung pagmuna, Tama ba naman sabihin ng mga ngaral yun? Sabi ko, parang hindi ko talaga.
Mula noon, Brad, talaga. Parang yung Brad Rick, na makat lang kita. May nakita akong video Kanina ko lang nakita, parang kinukumpara niya yung may sinabi siya, balbakwa. Nakita niyo ba yun, Brad Rick? Sino mag-chat nga po kayo dito sa Facebook o sa YouTube. May sinasabi siya na niya parang balbakwa, parang balbakwa masarap nga yun Alam niyo yun, Brad Rick? Balbakwa yung yung pag-uugali ng tao yun So, sa pagkain naman, sa balat ng baka. Pero yung may balbakwa talaga, sa salita ng Tagalog talaga, may pagkabalbakwa ka, yung balasubas pa yung balbakwa, parang gano'n. Balbakwa. Hindi sweet sounding, kumbaga. Yan na nga yung na ikaw ang mangangaral, dapat hindi ka ganon magsalita Dahil, Hindi ideal kumbaga, hindi siya ideal na magsalita bilang mangangaral. Sa isang mangangaral, nakukuha mo yung binibigay niya, makaka-pick up ka ng mga salita na dapat mong ilagay dito sa, dibdib mo. Hindi, sa isip mo, magiging against pa sa kanya yun parang gano'n. Hindi siya magiging isang huwaran pa. Hindi na siya huwaran, kumbaga para sa akin, hindi siya huwaran na mangangaral. Kaya tinigil ko na, mula nung nag-exit ako, Brad. Tinigil ko na. Pag-exit niyo ba, Brad? Wala bang nangulit sa inyo, sa inyong mag-asawa? Alam ko, magkahiwalay kayo ni Mrs. nyo Nasa Pilipinas siya. Wala bang nangulit sa inyo ng gaslight? Meron po kay Mrs. Brad, pinipilit siyang puntahan, marami daw sila. So sabi ni Mrs. Kahit na hindi naman nagsinungaling na lang siya na nasa malayo siya, sa labas siya ng bahay, para hindi siya puntahan. On the way na daw sila, sabi nila. Regular ang communication namin ni Mrs. Kasi sa isang araw talagang ang tawag ko minsan 6 times, 7 times, 8 times. Nag-uusap kami ni Mrs. Talagang tinawagan siya, sabi nga niya na nasa labas ako ng bahay. Ayaw niya naman makausap. Sabi ko naman kay Mrs. Unsend mo na lang sila. Sabi ko, para matigil na yung nila sa'yo. Kumbaga, may tumatawag sa kanya, may nag-text. Pero mula nung sinabi niya yung gano'n, tinigilan na siya. Tapos ako, nawala na ako sa group, hindi na ako pinibigyan na ng Zoom. Nawala na. Kumbaga, as in, wala na, tinanggal na mula nung. Kasi pinipilit ko kasi nila, Brad, na ano bang time ang suitable sa'yo, sabi nila sa akin. Kasi pinagbabayad na ako sa Zoom Yung mga time na, sabi ko, kung may aral tayo na pag may involved na pera, hindi na tamang yan, sabi ko. Sabi niya, ano ba ang suitable time sa'yo? Kapatid, sabi gano'n sa akin. Sabi ko, kung mawawala na yung repetition at saka yung dramatization, pwede pa akong bumalik, sabi kong gano'n sa kanila. Tapos, pangatlo, Brad, ang sabi ko sa kanila, kung yung oras ng mga repetition at dramatization, ipi-play yung mga clips ni Brad Eli, maganda pa yun. Kasi yung mga bagong bautismong kapatid, walang dadagdag sa kanila, walang makukuha ako. Tama. Walang dadagdag. Kasi bago lang sila. Halimbawa, yung bautismo ang kagabi. Tapos gano'n ang gagawin nila. Ano ba yung madadagdag sa kanila? Wala. Yung na-pick up nila sa doctrination, sa mass indoctrination, hanggang doon na lang yun. Wala nang iba. Tama. Si Best pa yun. Dapat gumawa nilang sila ng panibago nilang mass indoctrination. Huwag na nilang gamitin yung pinag-aan pa ni Best. Wala na, hanggang doon na lang. Wala ka nang matutunan. Ako nga, Brad, to be honest, wala akong natutunan mula nung nag-join ako. Yung mass indoctrination lang. Doon lang. Wala na talaga, sa totoo lang. Hindi ko naramdaman yung may spirit ako na sa kanila. Wala Oo nga, Brad. Alam mo, ngayon ko lang narinig yan pero tama nga, Brad Rick. O nga, nung pagpasok mo nga, wala kang natutunan, na bago.
Wala nga ako may share sa inyo na talata na pumatok sa isip ko na wala akong masabi, Brad. Pasensya na. At talagang yun sa mass indoctrination, kasi inuulit-ulit ko yun. Ilang beses ako nanood nun eh. Pero pagkatapos nun, afterwards, yung ina-expect mo na mag-grow ka, kumbaga, naging bonsai ka na lang, hindi ka na lumaki. Naging bonsai. Oo nga, no? Naging bonsai ka na lang. Hindi ka na lumaki. Wala na. Ganun ka lang. Ganun na lang eh. Ngayon, Brad Lee, kumusta naman kayo na ngayon? Naka-exit na kayo, kumusta ka na? Tsaka si Mrs. niyo po, yan, nagme-message siya sa YouTube nanonood siya sa YouTube kumusta na kayo ngayon? Ay, sa awa tulong po ng Diyos na okay naman po kami. Si Mrs. tumigil na sa ganon. Minsan na lang siya nanonood ng KBS. Sabi nga, pag-uusapan nga namin ni Willis na brainwash tayo doon. Kung titingnan mo talaga yung unang aral ni Bes, maganda talaga siya eh. Pero may mga part na may tinilim siya sa atin, lalo na nung napanood ko yung tungkol sa ilang milyon yung hinihingi nila. Imagine mo, dalos na yung hinihingi. Pag lumapit sa iyo ang pangaral mo at hindi mo pinagbigyan, sabi ni Sis Luz, walang iya ka, sabi niya. Sabi ko, ilang milyong dolyar ang hinihingi na sa peso, magkano yun? Diba? Sabi ko, hello, nasa aming mga kapatid na nagbubulag-bulagan na lang sa loob. Bakit hindi nila makita yung ganong klase? Imagine mo yung 10 years na nababanggit sa Biblia. Yung ibang kapatid, for how many years na? So, Sis Osang, di ba? Nawala yung buhay niya. Kumbaga yung buhay niya dapat meron siya. Hindi ganyan na ko lang hindi sa bilang imasukan ko yung niya. Kumbaga lang sa isip ko na, sayang, sabi ko, buti na ako bago pa lang. Yan, nag-message niya sa kanina Sabi niya, buti ka pa, Brad. Sabi niya, hindi ka na parang ganon, parang hindi ka na naloko ng matagal. Kasi siya talaga napakatagal niya Kaya nga What if kung pa kami dyan, kung hindi ko pinansin yung kung hindi namin napag-usapan ni Mrs. na gano'n yung mga aral na lang Kasi more on, more on ambagan, more on program, more on look, yung mga look pinag-uusapan. Sabi ko nga kay Mrs. nabanggit ko yung look, Brad. Pinag-usapan namin ni Mrs. Saan kinukuha ng mga member ng look yung pinagagawa nila doon? Yung pala, pinangungutang pala nila yun. Hindi pala galing sa hindi galing sa central. Pangungutang mo yun. Sabi ko, gano'n. Sakripisyo mo yun, gano'n. Pangungutang ka. Paano na yung pamilya mo? Paano na yung mo? Sabi ko, wala ko pa naman sumali dyan nung nakaraang taon. Buti na lang ako. At medyo nakapag na sa mga ganong di na. Pero namang ibang paraan para maglingkod tayo sa Panginoon Tama. Kasi nasa paligid lang natin yung mga nangangailangan Di ba? Nasa mga paligid lang natin. Pagaya ko, may mga kapatid din akong nangangailangan, may sakit. Unahin ko lang muna sila. Tama. Kaysa yung nasa loob na nagbubulag-bulagan na hindi naman tama. Para ano pa? Di ba? Bigay ko na lang sa kapatid ko, sa mga ipag ko, sa kung kanina nga Halimbawa, sa daanan, may nadaanan ako na karapat-dapat kong bigyan, na mamalimos. Pero pag hindi talaga karapat-dapat bigyan, lumidistansya na ako. Ganun naman ako ngayon. Kasi, hindi naman ang aral sa atin Yung maging ka sa kapwa mo So, nandun pa rin yung spirit na natutunan natin sa mga binigay ni Bes. Hindi naman lahat pangit. Pero hindi naman maganda. Pero pagdating kay Daniel Luzon, wala akong nakitang o na-pick up na maganda. Sorry na lang. Ganun talaga So, buti lang, bago pa lang ako, Brad. Nagpapasalamat din ako at nakilala ko rin yung mga tao sa loob. At saka kayo. Kasi kung hindi ko rin kayo nakilala, paano? Sabi ko, paano? Anong mangyayari? Nandito lang tayo.
Pero Kristiyano pa rin tayo. Yung pinag-uusapan namin ni Mrs. Kristiyano pa rin tayo. Dati naman tayo nasa Katolik, hindi naman tayo nagsisimba lagi. Kumbaga, Kristiyano pa rin tayo. Mas angat lang tayo nung nasa Katoliko. Kasi nga, yung aral na nakuha natin, nandito na yan eh. Nandito na yan. Tama. Hindi mo na maalis yan. Dadagdagan sabi ko. Pero bukod, gano'n pa man, nagpapasalamat pa rin ako at nabuksan din yung isip namin sa gano'n. Yung hipag ko rin, gano'n din. Sa tulong ng mga napag-aralan natin, nakaka-recover naman. Okay naman. Nag-iisa lang ako dito, Brad eh. Kaya kung ako yung tatanungin mo, dahil ako lang mag-isa rito, imagine mo, nagpa-opera ako ng sa leg ko last year. Ako lang mag-isa, pumunta ako ng hospital. Nagpa-confine ako, nagpa-opera ako, lahat. Ako lang mag-isa. Ano ka pa nun? Active ka pa nun, Brad? Ano yan? Ano po yan? Active member pa kayo nun? Dumadalo pa kayo nun, MCGI? Ay, active pa po ako nun, Brad. Active pa ako nun. Hindi kayo tinulungan ng mga kapatid o sinamahan? Ay, wala pong sumama sa kasi hindi ko naman po pinaalam sa kanila eh. Hindi ko pinaalam. Wala na akong interest na yung ipaalam na sa kanila na Bakit pala naisipan nyo na parang huwag na lang ipaalam sa kanila? Kasi po, kasi Brad, mapagmasid ako sa pagigid eh. Dati akong born again, pero bago ako nag-born again, INC ako dati eh. Nung binata pa ako, INC ako eh. Tapos nung napunta ako ng Saudi, nag-born again ako. Tapos naging, ako, ng Couple for Christ. Dami nyo na palang pinagdaanan Opo, Brad, kasi mapagmasid talaga ako sa community. Mapagmasid ako eh. Kung tinitingnan ko yung mga kapatid ko, anong klaseng napasukan na meron ako. Ano ba itong napasukan ko? Kasi ayoko sa lahat yung buhay nila, hindi nila maayos. Bakit yung buhay ko pakikialaman nila? Parang ganun ba? Yung bakuran mo, linisin mo. Tama. Yung bakuran ng iba, linisin mo. Correct. Parang ganun. Yung nakikita ko yung bakuran mo, hindi mo linis eh. Bakit yung akin pakikialaman mo? Parang ganun ba? Tama. Nakita ko naman kay Brother, maganda naman yung aral niya, nililinis niya lahat. Kaya lang, at the end of the day, meron pa rin kapintasan. Kay Brother. Sayang nga lang, namatay siya. Hindi ko siya nakita. Namatay siya. Pero gano'n pa man, kasi pandemic dito sa Saudi, yun lang ang libangan ko, yung manood sa YouTube sa YouTube. Kaya nanood ko lang siya. So doon nag-grow yung Brad, yung pananabig ko maging miyembro ng MCGI. Kasi nga, ang gaganda talaga ng napapanood ko eh. Kasi hanggang sa ngayon, halos wala na sa YouTube yung iba eh. Wala na, inalis na po lahat eh. Halos wala na siya. So, ganun lang ang nangyari. So, Itong nakaraan week ko, hindi na kami nakaano doon kasi nga, nag-exit na kami ni Macy's. Kaya nagbabago na rin si Macy's ng outlook ba. Kasi sa totoo lang, maganda yung kasama ko kahit may edad na yun eh. Yun eh. Naging naloon siya. Sabi ko, ba't yung gano'n? Naloon siyang yung Macy's ko, sabi ko. Hindi na nga marunong magdamit, lalo siyang palalo. Parang ganun ba? Pero kung titignan mo yung misis ko, kumpara mo sa akin, walayo. Nakita mo naman siguro yung anak ko, di ba, may itsura. Bala kay commander eh, buti na lang, hindi nagmanasama eh. Yun eh, ang haba ng hair ni sister. Ang haba yung buhok eh, pakulay ako. Pakulay ka, papuntol mo yan. Sabi ko, paayos mo. Sige. Pero this time ako pag-uwi ko, ako bibili ng damit mo, ako ang bibili, sabi ko. Wow. Ayun, ang sweet nawalan siya ng interest sa mga alahas niya. Halos narubos na yung alahas. Halos nawala yun. Parang gano'n. Ewan ko. Wala eh. Naano tayo sa gano'n eh. Salamat naman at namulat sa ganitong ano pong nyo? Ano yung
Masyado nang gagabihin yung mga kapatid eh. Anong ano niyo po? Sige. Anong mga final na maibibili nyo sa mga kapatid at final na maisishare nyo po? Ang maano ko lang po sa mga kapatid na bagong labas o yung lalabas pa o yung mga nandito na, huwag kayong patatakot na i-voice out yung ano nyo, yung sarili nyo. Huwag niyong pababayaan saklawan kayo ng iba na inaakala ninyong manina pala, bakit nyo pa pababayaan? Parang gano'n. Kung ano yung kaya nyong gawin o sabihin nyo ng maayos. Ngayon, huwag na kayong magtatago pa kung saan-saan, huwag na kayong mag-disguise, lalo na sa Facebook. Kung tama naman yung gusto nyong gawin sa buhay at hindi kayo makakasakit ng kapwa, doon na lang kayo. So, may kapatid naman tayong nakakaunawa eh. May mga kapatid. Marami na tayong magkakapatid na nakakaunawa. Ayun po yung message ko sa kanila. Mas buksan nyo yung pag-iisip nyo. Lalo na ngayon nandito nasa labas na tayo. Ang sarap ng pakiramdam sa totoo lang. Wala ka nang pinagtataguan. Makakagalaw ka na, makakapunta ka kung saan. Wala ka nang inahabol. Kami, minsan may bisita kami, hindi na namin maharap. Kailangan nating umatin sa prayer meeting. Sa worship service, ang aga-aga niyan. Tapos sa gabi, pagtitipon, wala. Ngayon, wala na yun eh. Kumbaga, may free will ka na, may freedom ka na eh. Di ba? Huwag niyo nang pakawalan yun. Huwag niyo nang pakawalan, nandiyan na yan. Ayun lang po, Brad. Salamat sa Diyos at may pagkakataon ako ng ganito. Salamat, Brad, at nagkakilala tayo. Opo, Bradrick, salamat din. Salamat sa Diyos. Kailan ka ba nag-reach out sa akin? No? Hindi ko na maalala kung kailan yun. Bago-bago pa lang, bro. Mga ilang buwan pa lang po eh. Siguro 3 months. Parang ganun ata. 3 months yung nagkakaumpisahan pa lang yung ano natin. Umpisa pa lang dito sa ano. At saka nag-message ka sa akin nun, parang naalala ko. Parang hindi pa kayo exit eh. Di ba po? Parang closet pa lang kayo. Tama? Parang gano'n. Brad. Kasi nga wala kaming yung mga kapatid ba? Yung grupo ng kapatid na pwede mong mariligan ng magagandang katulad ng mga salita ni Pes, gano'n. Kayo mas nauna kayo sa amin eh, kaya mas marami kayong napag-aralan noon. Na pwede namin matutunan ba? Kasi nga hindi kami nag-grow. Hindi ako nag-grow. Walang growth, no? Sa inyo, bro. Wala, hindi ka parang bonsai nga eh. Nung nagsimula ka na, Brad, marami nang natagdag. Yung halal na yan. Imagine mo, ilang taon na ako sa Saudi Arabia, 34 years na ako dito, Brad. Pero bago pa lang ako sa kapatiran, purong halal lang kinakain ko dito. Saka nakakita mo ako ng pagpatay ng baka, ng tupa, sa slaughterhouse. Hindi naman inaalay eh. Hindi naman inaalay eh. Kumbaga nagpapasalamat sila. Binigyan sila ng biyaya. Katulad din sa ating mga Kristiyano. Papasalamat tayo. Binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. At, ganun lang. Ganun lang. Walang ritual na walang fancy ritual na wala. Magpapasalamat lang sa binigay ng nasa taas. Yung pagkain na lang, patulad ng biyaya sila. Oo. Yan, tataka ako sa, di ba kaya dito na ako, okay na ako dito. Salamat po, Bradrick, at binigyan mo rin kami ng oras. At alam ko, mga kapatid ay nakinabang din ng malaki. Alam ko may mga natutunan din ang mga kapatid sa experience ninyo. Nakapagbigay din ng inspirasyon sa inyong mag-asawa. Nakita nyo naman, mga kapatid, ganyan lang gandang-ganda si Bradrick sa kanyang asawa. Pumangit nung naalip sa MCGI.
Nalos siya eh. Oo, nalos siya. Eh, ngayon balik alindog, no, Brad Drake? Normal, may edad na pero okay pa eh. Yun eh. Yeah, Brad Drake, ha? Natatawa yan, may iya yan ako nasa tina niya nanonood sa YouTube. Oh, hinihintay ko nga kung ano yung re-react niya sa YouTube eh. May iya yan, Brad. Salamat po, Brad Drake, ha? At lagi kayong samahan po ng Panginoon at Patnubayan. Salamat din po, Brad. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga kapatid. At sige mo, marami nagpapaan sa akin mo. Yung iba kasi, hindi tunay na picture eh. Yung hindi ko inaad eh. Gusto ko yung tunay eh. Parang tayo ba, di ba? Tunay na ba? Hindi man ako nag-disguise eh. Trato ko talaga yun nandun eh. Opo, oo nga. Wala akong kinakatakutan sa kanila. At wala rin akong dapat itago. Bakit naman? Oo. Diba? Tsaka mas masarap po kasi yung tunay na connection eh, hindi yung hindi mo kilala kung sino yung kausap mo eh. Mas maganda pa rin yung genuine na connection. Kaya po. Salamat po, Bradrick, ha. Ingatan kayo palagi. At ito, nag-message na si Mrs. niyo po. Natakot din po ako nung tanungin ako nung manggagawa kung saan ko po kayo nakilala, Brad CJ. Natakot po ako, binlock ko po siya. Kasi pumasok sa isip ko na baka may gawin siyang di maganda po sa inyo. Pasensya na po. Huwag kayong matatakot. Mga kapatid, naiintindihan naman natin yan. Kanina na. Walang takot. So, pagka naka-move on na tayo, wala ka ng takot. Kasi alam natin yung totoo eh. Naiintindihan natin yung katotohanan ngayon. Bukas po sa atin ang lahat. Kaya umexit tayo, meron tayong confidence. Alam natin, tama yung desisyon natin. At alam natin, ang Diyos mahabagin. Alam natin, ang paglilingkod sa Diyos spiritual. Hindi tayo umalis sa MCGI, umalis na tayo sa iglesia ng Diyos. Hindi. Ang iglesia ay spiritual. Hindi tayo umalis sa iglesia. Sila ang hindi nanatili. Tayo nananatili po tayo sa aral, mga kapatid. Bradrick, salamat po uli sa oras po ninyo. Ano oras po ba dyan ngayon? Ano po, Brad? Mag-aalas 6 ng gabi. Alas 6? Okay. 5:40. 5:40, dito naman 12:40 midnight na. Nako, dito po na dyan. Sige, Bradrick, salamat po ulit sa inyo pong mag-asawa. Salamat po sa oras. Salamat din po. Salamat. Maraming salamat.